Itong tunnel na ito, kaya matagal na ginawa, sinimulan nila ang pag-construction nito, Spanish time pa lang. Kasi ito, one ng Spanish region. So guys, pupunta namin yung loob para makita rin natin. Dito makikita natin sa taas, napakataas talaga niya sa personal. Natabo lang kasi yung bandang dulo, nag-slide yung bundok. Bisita ka dito, sir, wala kang naramdaman? Mga taas na balahibo ko. Tignan nyo, Ayun, may kasama tayo dito. Kaya kabahan ako. Ang La Union ay matatagpuan sa hilagang bahagi ng Pilipinas at kilala ito bilang isa sa mga paboritong destinasyon para sa beach, surfing at mga makasaysayang lugar. Mula sa pagpasok sa La Union, maglalakbay tayo ng humigit kumulang ng 1 oras upang marating ang tahimik ngunit makasaysayang bayan. Ito ay ang bayan ng Arengay sa La Union. Isa itong lugar na hindi gaanong matao kumpara sa ibang tourist spot pero puno ng kasaysayan, kwento at kultura. At sa ating pagbisita dito, pupuntahan natin ang isa sa mga makasaysayang struktura sa bayan. Ito ay ang Arengay Centennial Tunnel. Ang Arengay Centennial Tunnel o mas kilala ng mga lokal bilang Salapak Tunnel, ito ay itinayo noong 1913 bilang bahagi ng planong railway line na magdurugtong sa Arengay at Baguio. Nagsimula ang proyekto noong 1911 sa pamumuno ng Manila Railway Company at natapos ang Arengay Station noong 1912 bilang bahagi ng nasabing linya. Sa paglipas ng panahon, nagkaroon ng bagong papel ang tunnel sa kasaysayan. Ngunit dahil sa pagsiklab ng unang digmaan pandaigdig at tuluyang naantala ang plano na magamit ito bilang regular na daanan ng tren. Noong ikalawang digmaan pandaigdig, ginamit ito ng Imperial Japanese Army bilang kanilang himpilan o headquarters, isang tahimik na saksi sa madilim na yugto ng kasaysayan ng bansa. At mula sa tunnel ay papasyal din tayo sa makasaysayan simbahan ng Arengay. Ito ay ang St. Lucy Parish Church. Ang St. Lucy Parish Church ay isa sa mga pinakamatandang simbahan sa bayan ng Arengay at nagsisilbing sentro ng pananampalataya ng mga lokal sa loob ng maraming taon. Itinatag ito noong 1586 ng mga Augustinian friars at natapos noong 1887. Ngayon, mahigit 280 years mula nang ito ay maitatag, ang St. Lucy Parish Church ay hindi lamang isang lugar ng pagsamba. Ito ay isang buhay na paalala ng kasaysayan, kultura at matibay na pananampalataya ng mga tao. Isang ilaw na patuloy na nagbibigay gabay sa komunidad hanggang sa kasalukuyan. Kaya tara, samahan niyo ako sa isang masayang paglalakbay papuntang La Union. Good morning guys, this is Kuya Mario once again at welcome back po muli sa ating panibagong paglalakbay at pagtuklas. At nandito po tayo ngayon sa probinsya po ito ng La Union, dito po sa may bayan po ng Arengay. At meron po tayong pupuntahan dito guys na isa sa mga pinakamakasaysayan tunnel na ginawa pa noong 1930s. At pinaniniwalaan din po ito na pinagkutahan din po ito ng mga Hapon during World War II. At alamin natin yung mga istorya or kung meron tayong makakausap doon, mas maganda. At kung ano ba yung itsura niya ngayon. So tara, at samahan nyo ako sa isang napakasayang paglalakbay na to. At nandito po tayo ngayon sa mismong sentro po ng Arengay. At ang sabi po dito ni Google is meron na lang pong 7 minutes papunta po doon mismo sa may tunnel. So tara, at samahan nyo ako. Pasyalan po natin itong napakagandang historical tunnel na to dito sa may Arengay, La Union. Let's go. So bali guys, galing pala tayo ng Bigan. Doon kasi ako nag-stay kagabi. And then dito dumaan po tayo dito sa may Arengay sa may La Union dahil pauwi na tayo ng Manila. So gusto ko lang rin mapuntahan itong tunnel na matagal ko na nakikita rin ito. Gusto ko malaman kung ano ba yung itsura niya. So time check tayo, 10:49 AM at sobrang aga pa pero matirik na ang araw. Yan, pinapadiretso lang tayo ni Google dito sa may, basta pinapakilawaan niya tayo may pinapakilawaan siya sa atin dito sa may bandang parang parang ilog. Parang may nakikita kasi akong ilog dito sa mapa. Maliit ang bayan ng Arengay dito, pero hindi ko lang alam dito sa may sa may mismong sentro, pero hindi ko lang alam kung gaano siya kalaki. So dito pinapakaliwa tayo dito sa may 7-Eleven. Ayan yung 7-Eleven dito. Nakikita natin. Sa Manila diretso, munisipyo pala ng Arengay dito sa kanan. So dito tayo pinapakaliwa. Sa may Shell, ito. Sa may Shell. Ito yung Shell. Kung pupunta kayo dito, ito yung Shell.
Tapos ito yung way, pa diretso. So diretso yun lang natin to. Check natin dito kung ano ba yung makikita natin. Hindi ko lang alam kung ano ba yung mga istorya pang ng mismong Arengay, no? Pero ito kasi yung pinaka parang tourist spot dito. Ayan, may nakikita na tayo dito mga signage, Arengay Centennial Tunnel. So diretso lang raw. Doon pala sa ibabaw nito guys, makikita natin yung Arengay River. Diyan sa may taas nakikita ninyo at napapalibutan na rin pala ito ng mga bundok. Napakaganda rin pala dito, no? So yung kwento dito is ito daw tunnel na to is magduduktong ito ng Benguet and then doon sa Baguio nung araw nung gagawin dapat ito. Kaso nga lang hindi natuloy. Nagkaroon kasi ng digmaan. O yung World War I and then World War II, ginawa na siyang kuta ng mga Hapon. Ganda guys dito sa may sa right side natin, oh. Ayan, oh. Ay, may mga naliligo doon sa baba. Ngayon, oh. Mababaw ang tubig, eh, oh. Tingnan natin. Ayun, oh. Oh, may mga naliligo doon sa baba. So, diretso lang natin to. Take me back to the riverside, counting days, passing time. Yeah, we were young and so alive. Now it feels like another life. So can you tell me a different story? 'Cause the one I got. Sa kanan natin, no, makikita natin yung napakahabang ilog. Tapos mababa ang tubig ngayon. Ayan, no, ang ganda. Tapos yung mga bata naliligo doon sa may baba. So 2 minutes na lang. At napakalapit lang pala na ito. First time ko makapunta dito sa lugar ng Arengay, pero napakaganda pala dito guys, no? Sa lugar na to. Sa gilid tayo ng mismong ilog, nagmamotor ngayon. Ayan. Tapos napakaliwalas kasi yung mga puno sa atin, parang nakataklob siya habang nagmamotor tayo, no? Ayan, no? Siguro itong ruta na to papunta ng ng Baguio to. Pagka diniretso natin to. Napakalapit lang dun sa main highway, nasa 7 minutes lang siya. Ito, may mga nanguha dito ng mga mangga. Taas ng mangga na to. So malapit na daw tayo. Oops, pababa. Pero ang ganda, oh. Tingnan nyo guys, oh. Oh. Ang dami talaga naliligo, oh. Dito sa ilog na to. Dahil mababaw siya ngayon, eh. Ayun, oh. Sobrang babaw niya, hanggang bewang lang. Di ba ang ganda? Diretso lang natin to. Dito kita na natin yung dulo, yung bundok ng Baguio, yun. Ando doon sa dulo. Di ko alam kung saan ang tagos na ito, eh, kung ito ba'y may tagos na ba pa Baguio. Yan, malapit na tayo. Parang mismong highway nga lang to. Oops. Road work. Grabe yung tataas ng mga dito, ng mga puno, oh. Destination daw sa left. Dito may ginagawang tulay.
Sa left daw eh. Tatanungin na lang natin. Kuya, saan po yung Centennial Tunnel? Ah, ito. May makakausap po ba? May makakausap ako diyan pag akyat. Meron. Sige po. Salamat po. Ito na po packet na to. Okay, salamat po. Yun daw, isa may bahay daw na last. Ito na ata. Tanong natin ulit dito para sigurado. Kuya, tapo. Kuya, saan po packet ng Centennial Tunnel? Po? At, diretso lang? Ay, dito. Sige o. Salamat po. Doon sa may pinpoint niya sa Google, hindi eksakto. Ay, ito. Ito, yung may paakyat dito, guys. Ito na siya. Meron naman palang signage. Aringay Centennial Tunnel. Ito, paakyat, oh. Ay, grabe, ang tarik. Oh. Ganito pala itsura dito. Ito pa, meron pa pataas. Ang taas pala nito, ano? Grabe guys, oh. Ito, makikita nyo dito. Yung mga puno, napakataas, oh. Ayan, oh. Tapos hindi mo akalain na dito pala nakalagay yung tunnel sa lugar na to. Ay, nakikita ko na. Ang Aringay Centennial Tunnel o mas kilala ng mga lokal bilang Salapak Tunnel ay matatagpuan sa Barangay Poblacion at may habang humigit kumulang 500 meters at ito ay tinayo noong panahon ng American Colonial Period bandang 1911 hanggang 1913 bilang bahagi ng isang proyekto ng release ng tren. Ang layunin ng proyektong ito ay ikonekta ang Aringay sa Baguio City sa pamamagitan ng railway system upang mapabilis ang transportasyon ng mga tao at produkto papunta sa kabundukan ng Benguet. Ang konstruksyon ng tunnel ay isinagawa ng Manila Railway Company, isang kumpanyang pinamumunuan ng British engineer at idisenenyo ito na may lapad na humigit kumulang 7.5 meters, sapat upang pagdaanan ng tren sa loob ng bundok. Ngunit sa kabila ng ambisyong plano, hindi kailanman natapos ang proyekto dahil sa mga problemang pinansyal ng kumpanya at sa pagsiklab ng unang digmaang pangdaigdig sa Europa. At pagdating ng ikalawang digmaang pangdaigdig, nagkaroon muli ng papel ang tunnel na ito sa kasaysayan. Ginamit ito ng Japanese Imperial Army bilang kanilang headquarters dahil sa matibay na istruktura at lokasyon nito nakatago sa loob ng bundok. At noong 2013, ipinagdiwang ng lugar ang 100 taon ng tunnel at ngayon ay kinikilala bilang isang local historical landmark at tourist attraction ng Aringay. Ganda palang itsura niya guys, oh. Pinalibutan na siya ng mga puno, mga halaman. Yan, oh. May mga tao ngayon dito kaso konti lang. Pero kinikilabutan ako, oh. Grabe. Tara, babay natin. Okay guys, bali dumating nga tayo dito sa may mismong tunnel, no? Dito sa harapan natin, no? Bali may mga nakasama na rin pala tayo dito, may mga nakikita tayong tao dito, yan. Dito lang tayo nagpark. Bali kasama natin ngayon si Kuya Nestor, yung caretaker mismo ng tunnel. Dito sa may Aringay po, no? Aringay. Dito sa may La Union. Kuya Nestor, bigyan nyo naman po kami ng short history tungkol po dito sa may tunnel. Ang istorya po nito, sir, ito talaga ang sinimulan to ng Spanish regime, Spanish time. Opo. Pero natapos napabutan siya ng World War I, American time na yun. Pero nung na-accomplish nito, yun, 1913, yung MCMX X111. 1913. Nung na-comply to, 13, compilation din niya yun. Oo, kasi minsan nakita ko 1930 daw eh. 13 po. 13 pala. Yes. Oo, At 1913. saka ito po, itong tunnel na ito, kaya matagal na ginawa, kasi manual noon, wala pang mga equipments. So ano siya, Sinimulan nilang pag-construction nito, Spanish time pa lang. Kasi ito, kuwan ng Spanish regime, Spanish government. sa mga Pilipino pa rin po gumawa nito. Pilipino, mga alipin na mamahay, ganun. Ay, ganun. Mga alipin po sila. Oo. Yung Pero ang ginamit pati pa nila, pag
ginagawa na lang pagmasa, hindi yung wala yung pala, Ang mga adobe yung ginamit. mga adobe. Grabe, no? Ayun, no? Kaya kawawa nga mga Pilipino daw noon, sabi ng mga lulo namin. Oo. Bali dito na po kayo lumaki talaga, Dito po, Ernesto? senior na po ako dito, since birth, andito na po ako. Nakikita ko po dito, no? Yung ano niya, parang kinain na siya ng, ng mga puno, no? Sa itaas. Pero saan po ito tatagos? Ano po itong tunnel na to? Mga to, may kulang ng kuhan, pero 5 metro ito, 5 metro. 500 metro. 500 metro. Tapos, ang tagos po nito, sir, simula dito sa may La Union, papunta saan po yung tunnel na yan? Tatagos po sa yan, sa sa may water system. Doon mismo, sa water system ng Ringay. Papunta po raw ng Baguio? Totoo ba yun? Baguio? Totoo yun. Yung kasama pa nyo ang dalawang kwan doon sa sa yung dalawang tunnel din doon na hindi pa nasiminto. Sa San Pascual ata yun. Malapit lang dito. So, yun yung connection Kulikta, papuntang Bagyo. Sa na yun? Itong tunnel na to. Asin Road, sir. Asin Ayun, Road. sa Asin Road. So, Ito ang kulikta nito. So, tara, sir, explore natin yung loob para sige, makita natin. So, guys, pupunta namin yung loob para makita rin natin. Dito makikita natin sa taas. Napakataas talaga niya sa personal. Ayan. Di pa sir, natabunan pa ito talaga mataas to noon. Ito? Natabunan lang Ito, ano pa to pala. Malalim pa pala to. Oo. Pag ganun dito sir, pag ganun lang. Check ko nga dito sa may gilid. Ito na yung pinaka, niya sir, no? Yung labasan din ng tubig galing doon sa may bundok, no? Ito ang pinaka-bis niya noon sir. Ito po. Oo. Ito yung pinakababa. Ayan. Mas bababa pa, konti. Malalim. Yung talagang level niya sa flooring niya. So, ibig sabihin, hanggang doon pala, ang taas pala na ito dati, no? Mataas po. Pero ngayon kasi, may highway na, no? Yung ginawa ng munisipyo to, sir. Ayun, maganda. Para ang plano ng munisipyo namin noon sana, gagawing yung tourism. Tourist spot. Tourist spot, Tara, sir, pasukin natin. Sige po. Yun nga lang, no, ang dami na yung mga vandals sa may gilid, po. Ang daming vandalism, sir. Tingnan nyo po. Talagang binandalsan siya, no? Hindi lang, Mga pupunta. kasi hindi ko lang mamamantayan kahit gabi. Maraming napupunta dito po. Lalo na may ilaw na. Oo. So ito guys, may makikita tayo dito na MCM X tatlong I. So ibig sabihin niya 1913. Ayan. So ito papasukin natin, napakadilim. Kinakabahan ako. Grabe, lamig. Malamig, sir. Lamig Natabunan po lang ito, sir. Kasi nung araw, lampas pang isang taong nito. Malalim pa po malalim ito. Pa, So ibig sabihin mataas talaga siya. Mataas siya po. Natabunan kasi yung bandang na dulo, nag-slide yung bundok. Sa may pinakadulo po nito. Opo, sir. Pag-ganon dito ang mga lupa. May mga butas siya, sir, Pansin ko, ito po. Ito yun naman po, sir, may haka-haka nila na may ginto dito. Ito. Opo. Dito po, may mga ginto daw. Kaya, pinunta ng mga treasure hunter. Pinunta mo. Saan po? Ito. Treasure hunter po ang may kagawan yan. Ito po, ang nagbutas po nito, mga treasure hunter. Guys, kita ninyo. Pinutasan ng mga treasure hunter. May mga piko pa sa loob, Pulis mo diyan. Ayun, lapit natin. Hindi ko makita, May mga piko, Ano raw, bakit daw nila tinitreasure hunter to, sir? Kasi ang pagkaalam nila, sir, nung World War II, kasi dito nagkampo ang mga Hapon Dito po mismo, sa ano na to? Sa taas nito. Sa taas nito. Pati dito, nagtatago ang mga Hapon dito noon. Ginawa nilang bunker. Ginawa nilang base to, base nila. Opo. Taguan. Kaya mga tao, naghinala naman nila na may nagsabing-sabing na may nilagay dito na ginto. So mga treasure hunter, pumunta pala dito. Lahat ng mga butas sa ganun, treasure hunter po ang gumawa. Ito po yung mga butas na ganito. Yes, sir. Mga treasure hunter pa lang, yan. Grabe mga treasure hunter,
Diyan po, hinukay nila noon yan. Pero hindi ko alam kung sino naghukay kasi ayaw kaming papalapitin dito po sa Opo. may Ay, gwardiya. ganon. Meron sila, ayaw nila kayo palapitin dito dati. Ayaw. Hmm? Kahit kami ang nandito, kami pang nababawalan. To, hukay nila ito, sir. Eto, inukay nila. Hinukay nila ito kaya may mga tabong ganyan. Sabi, tumatas balahibo ko. Ay, ang lalim. Hindi naman masyado. Dito na lang tayo para ano, baka Oo, kasi madelikado na dun, sir, ano? baka may ahas pa. Sigurado may ahas dyan. Ang laki rin pala niya, sir, ano? Oo, sir. Ito, sir, malayo pa ito. Nasa gitna pa lang tayo. Nasa gitna. Baka hindi pa. Mas malayo pa doon. Grabe, ang laki. Kalahating kilometro ito eh. Tapos, eto pala yung ginawa ng mga treasure hunter. Dyan sila nagbutas. Sila naghuhukay dito, yung mga treasure hunter. Ayan, guys. Mga, mga 6 na buwan sila naghuhukay dito, sir. May nakuha ba raw, sir? Yun lang, hindi ko po alam. Ayaw nga kami palapitin. Kahit andyan sa motor natin, hanggang may makalapit dyan. Dyan sa meno. Yan, guys, yung pinakadulo. Pero, ito na yung pinakaloob. Oh, yung So, hindi na natin mapapasok yung loob dahil may possible na ahas. Daw, sabi ni Kuya Ernesto. Pwede dito kaya? Pwede ba? Dito. Sige, punta nga dyan. Punta natin dito. Para makita lang natin. Pakita ko lang sa kanila. Ito pala yung itsura, no? Kaya, dito sa may kanan sila naghukay. Dito sa may right side, ano? Opo, sir. Pero dyan banda, dyan mismo sila naghukay sa ano. Nilampasan nilang flooring. Inukay na naman nila, binutas nilang ano. Ito, binutas. Sidings. Pati yung mga gilid pala, binutas nila, ano? Binutas nila, sir. Gumanon sila eh. Ano po? Oh, may nilagay naman dyan na ano, manika. May manika. May manika pa. Nagbabantay. Nagbabantay yung manika, guys. Ito, sir. Tingnan natin. Ay, pwede pa ba umakyat? Sabi, ang taas, oh. May manika dito, oh. Ayan, oh, nagbabantay, guys, oh. Oh. May manika nagbabantay. Ito na, sir. Mga binutas-butas Ito nila. na binutas sa mga treasure hunter. Hanggang doon pa, may talagang mas malalim yung hukay doon. Na pag ganun. Malalim na doon, kuya, no? Yung madilim na yan, no? Oh, sir. So, ito. Ito na. Yung isa. Kasi Balik nagbabantay dito. nakakatakot din dito kasi. Ay, ang lalim nga, kuya. Ayan, oh. Yan, oh. Ayan, oh. Binutas nila yan. Nilampasan yung sidings. Hanggang doon pala sa may dulo. Oo. Oh, sir. Kaso baka may cobra. Wala kayong lalabas dito? So, kung may asman, takot din sila. Huwag lang silang masaktan. Possible may ahas dito kaya kasi malamig. Oo. Mayroon, malaking ahas dito na gumagala. So guys, hindi na tayo makakapasok doon sa may loob dahil napakalalim na rin niya at madilim. Ikaw, So, yun na. bisita ka dito, sir. Wala kang naramdaman? Parang may... Hindi pa, Parang di ba may tumatayo ang ano mo? Parang ano nga, tumatayo nga, gaya na pa eh. Ano bang kwento dito kaya? May mga kwento. Pero, nakikita sa camera kung kahit di mo nakita sa camera mo, makikita yan. Yan o. Tumataas na balahibo ko. Tignan nyo. Pag tuma- naginito ako, maramdaman ko meron. Ayun, May kasama tayo dito. Kaya kabahan ako. Tumataas balahibo ko. Ito. Kaibigan, wag May mga namatay dito kaya? Nung World War II, marami daw. No. Mga sundalo. Nung tumaas nga balahibo ko eh. Saka may nagbabantay talaga dito, sir. Na Dito sa loob. hindi natin yung mga... Nakikita ba? No? Nakikita, oh. Sa tabi-tabi po. Ayan guys, oh. dito sa taas no. Ayan yung itsura. Ano yung paniki lang? Ibabaw. Yung mga paniki, marami dito. Malayo pa dyan. Mga kalahati pa lang tayo. Pero nakakatakot na pasukin yun, kuya. Oo, hindi na. Hanggang dito na lang tayo, ano? Dito na lang tayo. So yun guys, ito yung kabuuan na makikita natin dito. So kung makakapasok kayo dito, medyo nakakatakot talaga. At kung sakali naman pupunta kayo dito, pwede nyo tawagan sila Kuya Nestor. Sila po yung caretaker dito sa may loob. Ayan. May mga bitak na rin, kuya. Ano po? Ito po, ang lalaki, oh. Hindi ka gagawa ng mga lindol to, sir. Ito. Yung mga ito. Pero hindi, matibay ito talaga. Binumba pa ng hapon daw nito noon sa Bukana.
Hindi na Hindi ano, man no? lang nagiba. Tara kuya. At least naipakita ko sa kanila yung laki ng loob. Ayun, Marami nang naitabon na lupa dito. ayun, ang taas dito, oh. Dahan-dahan po, ah. Upo ka taba. Ano yun? Nakagana ka niya. Basta ko lang. So yan, ayun, no. Ayun yung taas ng bundok na hinukay, ah. Pero marami nang pupunta dito, sir, na mga, halimbawa, magkasintahan. Tulad yan, nadalan dito, magkasintahan yun. Ginagawa atang motel to, ano kaya? Grabe. Sa gabi, nagpupunta sila dito. Kahit gabi, pumupunta sila dito. Yung mga, Mga magjowa. Matakot, ah. Ayun, no, guys, oh. Yung niadaanan namin, puro gilid na lang, ano. ang dama na, susurat dali. Ang mayor namin, nagagalit kung picturean ko mga yan, pagkikita ko kay mayor. So, yun pala yung pinaka, dito, itsura na ito, no. At least nakapasok na ako dito sa may loob. Makasaysayan talaga to. Kaya, no? Ayun, habang naglalakad kami nila, Kuya Nestor, hindi ko do. Sabi nila may mga nagpapakita daw dito sa camera. So, yung nakakaano lang dito, nakakabaala lang dito. Kaya yung mga butas na ganyan, no, sinira ng mga treasure hunter, ano? Oo, sir. Ito, kagawa ng mga treasure hunter ito. Yan. Basta butas. Bakit sa taas sila nagbubutas, ano? Hindi naman, sir. Hindi naman sila nagbutas sa taas. Dito, sa may bukana. Hinukay nila noon. Dahil daw baka... Pero ang nakita nila ahas na kasintaban ng ang hita. ang hita. Hindi na sila umano. Hindi na sila tumuloy. Yung mga natutulog dito noon na nagtitreasure hunter, sir, Apa. 7 sila. Oo. Yung 7 na magkakatabi-tabi, nung malimpungatan nila, yung na malaki, nakaano sa dibdib nila. Dito. Lahat. Dito. Nakaano nakapatong yung sa kanila. Pero hindi naman nila kinagat yung mukha. Buti hindi sila kinagat. Hindi. Kasi Mm. hindi naman totoong ahas yun. Ayan, Nakita ko na yung minsan dito. Yung Yung dalawang ahas, beses na po. So, kuya, kung may pupunta dito, baka sakaling gusto pumunta, welcome po sila dito, no? Dito Welcome sa po, inyo. welcome po. Bali, Lahat ng bisita to, welcome ko eh. bali, ang bahay ni Kuya Nestor, bago umakyat, hanapin nyo na lang po siya. Tanungin lang ang pangalan. Kuya Nestor. So yun guys, bali nalaman na natin yung kwento ng Centennial Tunnel dito sa may Aringay. So nagpapahinga lang tayo ng konti, no? So ito siya sa harapan, papakita ko sa inyo. Yan ang itsura dito sa may harapan niya. Tayo lang ngayon dito, pero tumataas yung balahibo ko hanggang ngayon. Sa totoo lang ngayon, no? Nakikita niyo, taas ang balahibo ko. Kinikilabutan ako. Nagpark lang tayo dito. Yan. So, tingnan natin kung may mapupuntahan pa tayo, no? Punta tayo dito sa may simbahan naman nila. Silipin din natin kung ano yung itsura ng simbahan ng Aringay. At papasyal ko kayo. So tara. Okay, tara. At pasyalan naman natin yung kanilang oldest church dito sa may Aringay. Dahil nandito naman din tayo. So pasyalan na rin natin. Bali, ang sabi dito ni Google, na-establish itong simbahan ng St. Lucy Parish noong 1736. So, 7 minutes, darating tayo doon sa mismong simbahan nila. So, ito yung pababa. Pababa na tayo. Pagbaba dito, may mga bahay na. Yan yung mga bahay dito sa kaliwa. Medyo matarik nga lang yung paakyat. Pero yung mismong lugar na to is napapalibutan siya ng mga bundok. Ganun. Kaya pala siyang ginawa ring bunker
ng mga hapon. Dahil ang ganda ng area, ng location ng tunnel. Six minutes, darating tayo dun sa mismong sentro. Ayan, sana samahan nyo ako hanggang sa may simbahan dahil ipapakita ko sa inyo yung loob ng simbahan. At hindi pa rin ako nakakapasok doon sa may St. Lucy Parish. Time check tayo guys, 12:04 na ng tanghali. So nandito pa rin tayo sa may La Union. Wow, sa left side natin makikita natin uli yung napakagandang ilog ng Arengay. Ayan. Mag-isa lang tayo, nag-travel ngayon. Solo travel lang tayo. So kaya tayo dumaan dito dahil maaga pa naman. Kung pa Manila tayo, maaga tayo makakarating sa Manila. Ayan, 5 minutes. Darating tayo doon. Yun nga, napansin ko dito sa Arengay, napakarami pala mga bahay dito sa may looban. Nakita ko lang siya nung pinaliparan ko na siya ng drone. So tuloy-tuloy pa rin yung biyahe natin kahit summer na. Today is March 12. Parang ito na, malapit na tayo. Dito pala tayo sa may likod. Tingnan natin. Laki ng akasya, oh. Tapos dito may mga old house ako nakikita. Ayan, sa harapan natin. So kaya entrance na ito. Okay, dito na tayo. Ito na yung gate. Ang St. Lucy Parish Church na matatagpuan sa bayan ng Arengay sa La Union ay isa sa mga makasaysayang simbahan sa rehiyon ng Ilocos. Itinatag ang parokya noong 1586 sa panahon na pananakop ng mga Espanyol. Nang dumating ang mga misyonerong Katoliko upang ipalaganap ang Kristyanismo sa Hilagang Luzon, mula noon ang simbahan ay naging sentro ng espiritual na buhay ng komunidad ng Arengay. Ang simbahan ay pinangalan kay Santa Lucia, isang martir na santo ng simbahang Katolika na kilala bilang patron ng mga may sakit sa mata at simbolo ng liwanag at pag-asa. Taon-taon tuwing ika-13 ng Disyembre, ipinagdiriwang ng mga devoto ang kanyang kapistahan bilang paggunita sa kanyang matibay ng pananampalataya. Ngayon, mahigit 285 years mula nang ito ay maitatag, ang St. Lucy Parish Church ay hindi lamang isang lugar sa pagsamba, ito ay isang buhay na paalala ng kasaysayan, kultura at patibay ng pananampalataya ng mga tao ng Arengay. Isang ilaw na patuloy na nagbibigay gabay sa komunidad hanggang sa kasalukuyan. So guys, yan, dumating na tayo dito sa may St. Louis Parish at nandito siya sa likod natin. Yan. Napakalawak pala nito, no? Itong area nila dito sa may labas. Tsaka napakaliwalas. At ang ganda ng simbahan na to dahil malinis at gawa siya sa tisa. Tapos sa may left side yung tower, nakakatuwa yung tower talaga nila, no? Merong orasan doon. At dito lang tayo nagpark. And mga puno dito sa may right side. Napakaliwalas talaga nung simbahan na to. Tingnan natin kung ano yung makikita natin dito sa loob. Basahin muna natin dito yung kanilang marker. Diocese of San Fernando of La Union, the Church of St. Lucy. Yan. Originally built in 1736, it was badly damaged in the earthquake of 1879. Nasira pala to ng lindol. So napakatagal na rin pala niya talaga. So pasukin natin yung loob kung ano yung makikita natin. Ito yung papasok mismo dito sa may loob ng simbahan. Tayo lang nandito guys. Ayan. Dito sa left side, makikita natin dito yung typical na mga nakalagay sa simbahan. Yung mga painting. Ayan, sa itaas. Tapos yung kanilang retablo ngayon is ginagawa. Ang lawak ng simbahan na to, no?
So tara, lapit tayo dun sa harapan. Nakita rin ninyo. Explore lang natin, no? And then magdadasal na rin tayo bago tayo umuwi na gabayan tayo sa ating pag-uwi sa Maynila. Yan. So ito na yung mismong harapan ng kanilang simbahan. So sayang wala tayong wala tayong nakausap dito sa may simbahan. Pero okay na rin at least na pasyalan din natin tong St. Lucy Parish. So maraming salamat po sa lahat ng mga sumubaybay sa ating episode. Kita-kits po muli sa ating susunod na adventure. So maraming salamat po sa inyong suporta at mga nagbe-message. Comment po kayo dyan guys kung may gusto pa kayong puntahan na historical site, churches, or may mga gusto kayong ipa-picture. Subukan natin i-picture, no? So maraming salamat po. It's been a long time, but I remember it well. Just like the photo we keep on the shelf. Oh, we were young. Oh, we were young. Now 10 years have passed and we're still locked in time. I don't take for granted the years that go by. Started with a gaze, here we remain. All of the moments collected in time, perfectly bound like your hand fits in mine. Lucky to find what we're both looking for in this life. My heart is aching, but somehow in all the right places.